Anong nangyari sa Gilad Farm nitong Biyernes? Maraming ulat ay tumutok sa mga nangyari matapos ang insidente. Ngunit ang buong kwento ay nagpapakita ng isang planadong serye ng terorismo na nagsimula bago pa man lumabas ang mga balita. Ngayon, lilinawin natin kung ano talagang nangyari, kung bakit ito mahalaga, at ano ang ipinapakita nito tungkol sa lumalaking banta sa seguridad sa Judea at Samaria. Maligayan pagbabalik sa Judea. Kachon, dito sa JNS TV. Mga kaibigan, mukhang nasa gitna tayo ng panibagong alon ng terorismo dito sa Judea at Samaria. Nung nakaraang Biyernes, pinayagan ng ilatala na si Ben Binyahu Melp, 32 taong gulang, naway ipagiganti ng Diyos ang kanyang dugo. Isang residente ng Havat, Gilad, isang miyembro ng Emergency Response Team ng komunidad, pati na rin isang reservist na sundalo ng IDF ay pinaslang sa isang malagim na pamamaril. Bukod dito, napatay rin si IDF opisyal, Teniente Yuval Ezra, habang ipinagtatanggol ang mga Hudyo sa lugar. Naway ipagiganti ng Diyos ang kanyang dugo. Nagsimula ang lahat nang lumabas si Ben Binyahu upang tumulong sa isang grupo ng mga nagha-hiking na inatake ng mga teroristang Arabo sa lugar. Habang isinasagawa ang pagsagip, binaril at napatay siya sa lugar. Iniwan ni Ben Binyahu ang asawang si Esther at dalawang anak na babae na edad 12 at 13. Ayon sa IDF, nagawa ng mga terorista na nakawin ng baril ni Ben Binyahu nang harapin niya sila at pinatay siya agad sa lugar. Tumugon ang mga sundalo at napatay ang terorista. Isa itong karumal-dumal na insidente ng marahas na terorismo. Kailangang paulit-ulit kong baguhin ang aking tala para sa palabas. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ngayong linggo, ipinapaabot namin ang aming pakikiramay sa mga pamilya. Isang araw bago nito, noong Huwebes, inatake ng mga teroristang Arabo ang mga voluntaryong nagtangkang apulahin ng apoy na sinadya nilang sindihan. Narito ang nangyari. Mga terorista sa Samaria noong Huwebes, na siyang Tisha B'Av, kapag nagayuno ang mga Hudyo bilang pagluluksa sa mga trahedya sa buong kasaysayan, kasama ang pagkasira ng dalawang templo natin sa Jerusalem. Sinadyang nagsimula ng sunog sa sakahang Derech Avraham, malapit sa Elon Moreh sa Samaria. Ang mayari ng sakahan si Itamar Cohen, kasama ang ibang voluntaryo. Dali-daling pumunta sa lugar upang subukang apulahin ang apoy. Pagdating nila roon, inatake sila ng mga Arabo na may dalang kutsilyo. Ulit-ulit na sinaksak si Cohen. Isang voluntaryong mabilis mag-isip ang nakapatay ng dalawang Arabong terorista, kaya napigilan ang mas malalang pagpatay. Si Cohen ay dinala ng helikopter sa ospital dahil sa malubhang kalagayan. Ibinahagi ng asawa niya na siya ay malay, ngunit labis ang kanyang nararamdamang sakit. Pinalibyutan ng puwersa ng seguridad ng Israel ang kalapit na nayon ng Beit Furik sa ilalim ng PA at nagsagawa ng operasyon para hanapin ang mga responsabale. Bumisita sa lugar si Yossi Dagan, pinuno ng Samaria Regional Council. Tinawag ang insidente na seryosong teroristang atake. Inakusahan niya ang Palestinian Authority ng pag-uudyok ng karahasan at nanawagan sa pamahalaan ng Israel na tumugon gamit ang kamay na bakal. Tuloy pa rin ang investigasyon sa pag-atakeng ito. Kaya muli, nagsimimula ng sunog ang mga Arabong arsonista. Alam nila na darating ang mga Israeli para pulahin ang apoy at pagkatapos ay nagsagawa sila ng pananaksak. Nakita na natin ito dati. Ilang beses bang nagsagawa ang mga Arabo ng dobleng suicide bombing noong unang bahagi ng dekada 2000? Alam nila na pag sumabog ang unang bomba, darating ang rescue crew para magligtas ng buhay. Pagdating nila, magpapasabog ulit ng bomba ang mga Arabo. Ang layunin ay magdulot ng mas maraming pagpatay hanggat maaari. Ito rin ang parehong masamang estratehiya dito, gamit ang sunog at ang kasunod na pananaksak. Sa araw ding iyon, nung nakaraang Huwebes, bahaging nasugatan ang isang IDF sundalo sa Hilagang Samaria matapos subukan siyang saksakin ng terorista. Makalipas ang ilang oras, isa pang sundalo ang bahagyang nasugatan sa tangkang pananaksak sa Gush Etzion. Narito ang nangyari nung nakaraang Shabbat. Isang malaking sunog ang tumama sa parehong komunidad na yon, ang Gilad Farm, Havat Gilad, kung saan nasira ang 15 tahanan, 10 negosyo, at mahigit 30 istruktura. Nasira ang infrastruktura ng komunidad. 100 pamilya ang inilikas sa gitna ng Shabbat. Kabuang 40 isa na pangkat ng bumbero at rescue na sinuportahan ng karagdagang puwersa ang kumilos sa lugar upang subukang apulahin ang apoy at sinusubukan nilang makontrol ng lubusan ang insidente. Simula pa lang, giit ng lokal na opisyal na hindi simpleng aksidente ang sunog, kundi ito ay sinadyang pagsunog. Sa madaling salita, terorismong panununog. Naglabas ang investigative team ng paunang konklusyon na ang sunog ay nagsimula sa iisang pinagmulan matapos ihagis ang upos ng sigarilyo mula sa sasakyan sa gilid ng kalsada
na nagsinde sa tuyong damo. Patuloy ang investigasyon, ngunit 2 sospek ang naaresto. At sino ang mga sospek na yon? Mga opisyal sa autoridad ng Palestina. At ano pa ang ating natutunan? Ang 2 sospek ay miyembro ng pamilyang Joma na terorista at nakatira sa kalapit na baryo ng Kfar Kadum. Isang kamag-anak ng dalawa, si Shadi Joma, ay bahagi ng teroristang grupo na pumatay kay Yehuda Zoldan na yumao mga 19 na taon na ang nakalipas. Si Shadi, isang opisyal ng pulisya ng autoridad ng Palestina noon mangyari ang pag-atake ay 19 na taon sa administratibong detensyon ng PA bago kamakailan inaresto ng IDF. Ngayon, hintayin muna ang buong investigasyon para malaman ang totoong nangyari sa sunog. Pero maglalakas loob akong sabihin na ito ay isang sinadyang pag-atake ng terorista sa pamamagitan ng panununog. Malinaw ang layunin, sunugin ang lupain ng Israel at subukang patayin ang pinakamaraming Hudyo hanggat maaari. Tinawag ng tagapangasiwa ng Gilad Farm na isang himala na walang residenteng nasaktan kahit may bumberong nagtamo ng katamtamang pinsala habang nilalabanan ng apoy. Nanggako ang mga pinuno ng komunidad, kabilang si Yossi Dagan, pinuno ng Shomron Regional Council, na muling itatayo ang farm ng mas malaki at mas maayos kaysa dati. At ang mga lumikas dahil sa sunog ay makakauwi na rin sa lalong madaling panahon. Samantala, naglunsad ng crowdfunding campaign. Milyon-milyong dolyar agad ang nalikom para suportahan ang mga pamilyang lumikas. At gaya ng babala ni Dagan, itinutuon ang kanyang mga salita sa nagsimula ng sunog at nagtangkang saktan ang Israel at mga Hudyo. Hindi ninyo kami kailanman mababasag. Inaasahan kong magkakaroon ng mabilis na hustisya laban sa mga gumawa ng pag-ataking ito at sa iba pang mga nabanggit ko. Dapat kumilos ang Israel para makabuo ng mabisang panakot at maiwasan ang ganitong mga pag-atake ng panununog sa hinaharap, lalo na ngayon sa mainit at tuyong panahon. Mga kababayan, hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin. Para sa akin, tila alon ng terorismo ito sa Judea at Samaria. Nanalangin ako na kumilos agad ang mga pinuno ng Israel bago may masaktan pa. Alam kong handang matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF sa banta. Sa katunayan, inanunsyo ng IDF ang isang malawakang kontra-terorismong operasyon sa Samaria, kasunod ng pag-atake malapit sa Havat Gilad, kung saan pinaslang ng teroristang Palestino ang 2 Israeli. 6 pang nasugatan. Pinalalakas ng IDF ang tropa at ipinagpapaliban ang bakasyon ng mga sundalo sa rehiyon para matugunan ang problema. Sa ngayon, 70 pinaghahanap na suspect sa terorismo na ang naaresto. Nagdarasal kami para sa kaligtasan ng matatapang na kalalakihan at kababaihan ng IDF na nagsasagawa ng operasyong ito at nagpoprotekta sa amin dito sa Israel. 24 na oras. 7 araw sa isang linggo. Tuloy tayo. Alam mo ba na ang autoridad ng Palestina ay may tinatawag ng ilang eksperto na isang hukbo na may humigit kumulang 70,000 armadong tauhan? Ayon sa mabuting kaibigan ko, si Maurice Hirsch, Director ng Initiative for Palestinian Authority, Accountability and Reform sa Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs. Lumaki ng puwersa ng seguridad ng PA kaysa sa itinatda ng Oslo Accords. Ayon kay Hirsch, dati limitado lang sa pulisya ang pinayagan para mapanatili ang kaayusan. Iginit niya naging mabigat na armadong puwersang militar ito na may 10,000 armas, mga sasakyan na nakabalute at mabibigat na sandata. Para mailagay sa perspektibo ang banta, sinabi ni Hirsch na mga 6,000 terorista ang umatake sa Israel sa panahon ng October 7 Massacre. Iginit niya na ang armadong puwersa sa Judea at Samaria ngayon ay halos 10 beses na mas malaki. Nagbabala rin siya ng pinakamataong lugar sa Israel ay 14 hanggang 22 kilometro lang mula sa teritoryong hawak ng PA. Ibig sabihin, milyon-milyong Israeli ang maaabot ng mga puwersang iyon kung sakaling kumalaban ng mga ito sa estado ng Israel. Ayon sa ulat ni Hirsch, ang mga puwersa ng seguridad ng PA ay lumaki ng 400% mula noong ikalawang intifada o digmaang Oslo at ngayon ay tinatayang nasa 70,000 na ang kanilang bilang. Ito ay sa kabila ng mga kasunduan ng panahon ng Oslo na nililimitahan ng puwersa sa humigit kumulang 30,000. Napagdesisyunan ni Hirsch na itigil ng Israel ang pagtingin sa mga puwersang ito bilang pulisya at ituring silang posibleng banta militar. Nanawagan ng demilitarisasyon, mas mahigpit na pangangasiwa at pagpapatigil sa pagsasanay militar na pinopondohan ng dayuhan. Thomas C. Hirsch. Hindi natin pwedeng balewalain ito. Ipinaglaban kung dapat kumalas ang Israel sa mga kasunduang Oslo ng tuluyan. Dapat ipatupad ng Israel ang kasalukuyang umiiral ngayon. Pinakamahalaga, hindi natin pwedeng balewalain ang hukbong nasa pintuan natin.
Sa pagpapatuloy, ayon sa Palestinian Media Watch, ngayong linggo sa mga Israeli, ang pag-lynch sa 2 sundalong Israeli ng isang Arabong mandurumog sa Ramallah noong Oktubre 2000 ay marahil isa sa pinaka-natatandaan at pinaka-nakakatakot na insidente sa 5 taong kampanya ng terorismo ng PA. Nakilala bilang ikalawang intifada mula 2000 hanggang 2005. Ang notorious na larawan ng Palestino na nagpapakita ng duguang kamay mula sa bintana ay kilala ng lahat ng Israeli. Ang mga pumatay at iba pang sangkot sa Ramallah lynch ay patuloy pa ring ipinagdiriwang at pinararangalan ng mga opisyal ng PA kahit 26 na taon na ang lumipas. Isa sa mga kamakailan lang na pinalaya ay si Ziad Hamouda na lumahok sa lynching sa mga Israeli reservist na sina Vadim Nurhitz at Yossi Avrami. Pinalaya siya bilang bahagi ng kasunduan noong Enero 2026 sa tigil putukan ng Israel at Hamas at pagpapalitan ng mga bihag at bilanggo. Tandaan, matapos aksidenteng makapasok sa Ramallah ang 2 sundalo ng IDF, dinakip sila ng nagkakagulong mga tao at dinala sa himpilan ng pulisya ng PA, pinahirapan, pinatay at nilapastangan ang kanilang mga bangkay. Si Hamouda ang siyang nagsindi ng apoy sa katawan ni Nurit. Pagkalaya ni Hamouda, agad siyang sinalubong at pinuri ng mga opisyal ng PA. Kabilang si gobernador ng distrito ng Ramallah na si Leila Ghanem na nagsabing karangalan niyang batiin si Hamouda at tinawag ang mga nakakulong na terorista bilang ilaw na gumagabay sa ating mga tao. Naidokumento ng PMW ang suporta at pagmamalaki ng PA sa mga ginawa ng mga bayaning terorista at mga pumatay sa 2 sundalong Israeli sa lynching. Tignan natin ang clip na ito. Kasama ko ngayon ang pamilya ng bayani nating bilanggo na si Habis Butte at nasa bahay rin ako ni Muhammad Nuwara na kapwa hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong sa bilangguan ng okupasyon. Dasal ko na mapalaya si Muhammad. Mashallah, may anak siyang lalaki na parang bulaklak. Ipinagmamalaki ko ang kapatid kong si Muhammad. Taas no, kaming proud sa kanya. Narito kami sa bahay ng bayani nating bilanggo, si Jawad Abukurah, na hinatulan ng habambuhay. Nais naming makalaya siya at lahat ng ating mga bilanggo. Marami pang halimbawa kung paano pinupuri at pinararangalan ng PA ang mga teroristang may dugo sa kamay bilang bayani. Ang katotohanan ay, ito ang lipunang namumuhay kasama natin dito sa Judea at Samaria, hindi malayo sa Gaza, kundi katabi lang natin. Ang pamunuan na ito ay pumupuri at nagpapasahod sa mga terorista. Ito ay grupong may libu-libong sundalo sa kanilang kapangyarihan na dapat lumalaban sa terorismo. Ngunit, gaya ng nabanggit ilang minuto lang ang nakalipas, Cogney and Gilad Farm, hindi sila lumalaban sa terorismo. Sila mismo ang terorista at maaaring kailangang harapin ito ng Israel kapag kumalma na ang sitwasyon sa prente ng Iran. Para sa mga taga-Judea at Samaria, laging gising at mapagmatyag dahil ito ang ating realidad. Inanunsyo ng Netherlands ngayong linggo na ipagbabawal nila ang pag-aangkat mula sa tinatawag nilang mga Israeli settlements sa West Bank simula Setyembre 22, kasunod ng Ireland at Belgium. At Spain at ibang EU countries na nagpatupad ng restriksyon sa kalakalan sa mga settlement na itinuturing nilang sakop na teritoryo. Kinilala rin ng lahat ng bansang iyon ang tinatawag na Estado ng Palestina. Batay sa ulat, ipagbabawal ang pag-angkat, pagbili at pagbenta ng produktong mula sa ilegal na pamayanan ng Israel sa teritoryo ng Palestina. Ayon sa kanilang ministeryo, pinag-uusapan natin ang pagbabawal sa mga produktong Hudyo at tanging mga produktong Hudyo lamang batay sa heograpiya. Tinatanggap ng Netherlands ang mga produktong Hudyo mula Amsterdam, Paris o New York, pero hindi ang mga produktong Hudyo na gawa sa Judea. Kinatawag ng desisyon ang buong lugar ng mga teritoryong Palestino. Hindi pinapansin ang otoridad ng Israel sa Area C. Maging malinaw tayo, lahat ito ay lupain ng Israel. Sa ngayon, sakop na pagbabawal ang lahat ng lugar, pati na ang mga nasa ilalim ng buong kontrol ng Israel ayon sa mga pandaigdigang kasunduan. Hindi ginawa ang desisyon para tulungan ang mga Arabo. Dahil ang mga Arabong nagtatrabaho sa kumpanyang Israeli sa Judea at Samaria ang unang matatanggal kung maapektuhan ang kita ng kumpanya. Hindi, ang desisyon ay ginawa para atakehin ang Israel at mga Hudyo. Hindi nagpapataw ng ban ng Netherlands sa mga produkto mula sa ibang bansa na may alitan sa lupa. Ngayon, linawin natin. Hindi tunggalian sa lupa ang kinakaharap ng Israel, kundi sa gupaan ng Judeo-Kristiyanong halaga laban sa mga naniniwala sa jihadistang kulto ng kamatayan. Pero hindi yon ang punto. Itinuturing ito ng Netherlands na alitan sa lupa
at pumapanig sa maling kwento. Kaya halos 2 dekada nang nagtatayo ang EU ng illegal na bahay para sa mga Arabo sa Area C. Ang layunin ay paalisin ang mga Hudyo at lumikha ng tinatawag na Estadong Palestino. Gaya ng alam nating mabuti, ang ganitong entidad ay banta sa paghiral ng Estado ng Israel. Basta di ka bumibili ng seresa sa Gush Etzion o alak sa Shiloh. Kaya nga walang kapayapaan, di ba? Sabi ko, nakakahiya sa Netherlands at iba pang bansa na nagdidiskrimina sa nag-iisang estadong Hudyo. May isa pang kwento nagbabango ng seryosong mga tanong sa papel ng European Union sa Judea at Samaria. Ayon sa Israeli watchdog group na Regavim, isang illegal na complex panglibangan ng Palestinian Authority na pinundohan ng EU ang kamakailan lang natuklasan sa lupa ng Estado ng Israel sa Area C. Ito ay malapit sa muling binuong komunidad ng Sanur sa Hilagang Samaria. May malaking gate sa pasukan, daan papasok, palaruan, upuan, at iba pang pampublikong pasilidad. Sabi ni Regavim, may mga karatula roon na nagsasabing pinunduhan ng European Union ang proyekto. Ayon sa organisasyon, bahagi ito ng estratehiyang palawakin ang illegal na konstruksyon ng mga Palestino sa buong Area C upang maglatag ng mga bagong realidad sa mismong lugar. Itinuturo rin ni Regavim ang tinatawag itong lantad na pagkukunyari. Ilang linggo lang ang nakalipas, nagpatupad ng mga parusa ang EU laban mismo kay Regavim. Inaakusahan ng organisasyon na ginagamit ang legal na sistema ng Israel para kwestiyonin ang ilegal na konstruksyon ng mga Palestino. Ngayon, sabi ng Regavim, sabay na pinopondohan ng EU ang ilegal na konstruksyon sa lupa ng Estado ng Israel habang pinaparusahan ang mga nagbubunyag nito. Nanawagan ng grupo sa awtoridad ng Israel na gibain ang compound at ipatupad ang batas ng Israel sa Area C. At iyon ang mahalaga, ang pagpapatupad ng batas. Ang pagpigil sa EU sa paglabag ng batas sa pagpopondo ng illegal na proyekto para makabuo ng estadong terorista sa gitna natin. Pero sa huli, yun ang mangyayari kung masusunod ang gusto ng EU at ng iba pa. May kwento rito na nagdudulot ng seryosong alalahanin sa seguridad sa Jerusalem. Inaresto ng pulisya ng Israel ang 17 illegal na residente ng PA mula Judea at Samaria matapos silang matagpuang nakatira sa isang paaralan sa Beit Safafa, Jerusalem. Sabi ng pulisya, tinirhan ng grupo ang bahagi ng paaralan, kumpleto sa kama, kutson, paliguan, at mga personal na gamit. Nadiskubre ito matapos i-report ng mga nag-aalalang magulang sa otoridad ang kahina-hinalang gawain habang may summer camp ng mga bata sa paaralan. Naniniwala ang mga opisyal ng paaralan, nagtatago ang mga lalaki sa gusali ng hanggang 10 araw bago natagpuan sa regular na security patrol. Inaresto ang lahat ng 17 suspect at dinala para imbestigahan. Sabi ng pulisya, wala silang palugit sa ilegal na paninirahan at trespassing, lalo na sa pasilidad na gamit ng mga bata, at nangakong itutuloy ang pagpapatupad ng batas para sa kaligtasan ng publiko. Salamat sa Diyos at nahuli sila at walang nasaktan. At sa wakas, ngayong linggo, tapusin natin ito sa positibong balita. May bagong komunidad ng Hudyo na umuusbong sa Hilagang Samaria. 12 pamilyang tagapanguna ang lumipat sa Ebal, isang bagong komunidad sa bundok Ebal, Hilaga ng Shechem. Kasama rito sina Noam at Naima Ozri. Iniwan ang komunidad ng Piduel para tumulong magtayo ng lugar na inaasahang magiging lungsod na may 600 pamilya. Sa kabila ng paninirahan sa pansamantalang mga karaban na walang dumadaloy na tubig, gas at sementadong kalsada, tinutukoy ng mga pamilya ang determinasyon nilang palakasin ang presensya ng Israel sa estratehikong mahalagang lugar na ito. May agrikultural na yeshiva sa komunidad na may 15 estudyante. Ngayon, ang kuryente ay mula sa solar power. Sabi ni Noam, ang paglipat ay hindi lang tungkol sa pagtatayo ng mga bahay. Sabi niya, 2,000 taon naghintay at nagdasal ang mga Hudyo para dito. Binanggit din niya na ang sinagoga ng Ebal ay natatanging nakaharap sa libingan ni Jose at Temple Mount sa Jerusalem. Nakikita ng Samaria Regional Council ang Ebal bilang isa sa ilang bagong komunidad para palakasin ang kapit ng Israel sa Hilagang Samaria. Idinagdag ni Noah Museri, ito ay patunay na paparating ng pagtubos. Dito, nagtatapos ang Judacation ngayong linggo. Salamat sa producer na si Barbara Haminov, engineer R. Wagalanter, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz, station manager Yuri Sveritsky, at video editor Olga Sanatov. Tingnan ang mga kamanghamanghang programa sa JNS Aaron Wagalanter. Mag-subscribe at bigyan kami ng super thanks. At syempre, bisitahin ang jns.org para sa bagong balita sa Israel at gitnang silangan at sa buong mundong Hudyo. Kita-kits ulit next week dito sa Judacation, eksklusibo sa JNS TV.